Balikan po natin ang impeachment trial. Nagisa sa impeachment court ang administrator ng LRA o ng Land Registration Authority. Yan ay dahil daw sa pagbibigay niya ng listahan ng dimanoy mga ari-arian ni Chief Justice Corona nang hindi sinisiguro kung kay Corona pa nga ba ang mga ito. Lumabas sa pagdinig na karamihan pala sa mga titulo kanselado na. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dumating na tayo doon sa punto ng paglilitis kung saan inaalam na ng mga senador kung ilan ba talaga yung mga ari-arian na dapat ay idineklara nitong si Chief Justice Corona sa kanyang salin. Yung aligasyon kasi sa Article 2 ng impeachment complaint ay una, yung hindi niya pagsasapubliko ng kanyang salin at yung 2.3 ay yung pagtatago niya ng ilang mga ari-arian sa kanyang salin. Samantala, nagisa ng ilang senador yung administrador ng Land Registration Authority dahil ang unang binigay nito na listahan ay 45 pero hindi pala naman nasala yung listahan nito. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and kwento ni Land Registration Authority Administrator Eulalio Diaz, tumawag daw sa kanya si Lead Prosecutor Neil Tupas Jr. noong January 8, 2012 o halos isang buwan pagkatapos i-impeach ng Kamara si Corona noong December 12, 2011. Humingi raw si Tupas ng listahan ng mga ari-arian ni Chief Justice at pamilya nito. Si Tupas rin mismo ang nagbigay ng mga pangalan. January 10 ang ibigay ni Diaz ang listahan ng di umano'y 45 na ari-arian ni Corona kay Tupas. Pero sa testimonya ni Diaz sa Senado, lumabas na 17 sa mga inilista nila ay kanseladong mga titulo na pala. Bagaman nanindigan pa rin ang prosekusyon na 21 ito, kasama ang mga lupang lumabas na nakapangalan sa mga anak ni Corona at pinsang si Demetrio Vicente. We cannot go lower than 21 properties. Sir, paano yun? Kay Mr. Vicente, kay Carla, anong theory nyo doon na dapat? Ang kay Carla naman, diba ang theory namin doon na yung 18 million, wala nang sa pambili ng 18 million. It was a simulated sale. On the part of Cherina naman, ang nagbayad nun, lahat naman ng documents, evidence na namin nun, ang nagbayad talaga nun, si Chief Justice, yung mag-asawa, no? At yung kay Vicente naman, yun naman yung theory namin doon, na dami siya. Nainis tuloy ang ilang mga senador sa LRA kung bakit hindi muna nito sinala ang listahan ng mga ari-arian ni Corona. Pero sabi ng LRA, general name search daw yun at ang kala daw niya ay magre-research pa ang prosekusyon sa listahan. This is an impeachment case and lumalabas ho, based on my understanding, ako, and I think I am of average intelligence, it would appear that you were certifying that registered in the name of Corona are these properties. Wala ho akong nababasang dokumento, wala ho akong nababasang statement dito because after the 45, it simply states, kindly acknowledge receipt hereof. Thank you. Wala akong nakalagay dito any caveat, any disclaimer, any qualification similar to what you made now. So I raise the same concern that Senator Joker raised, that this is a very public, this is a very sensitive, this is a very political procedure. So clearly, there was no complete staff work done. Correct me if I'm wrong. Was there due diligence and complete staff work done insofar as this document is concerned? Yes. Your Honor, I did not prepare these certified copies, Your Honor. These are all machine-generated. And I do not even want to attempt to do some of the work of the prosecution by reviewing this, Your Honor. Sabi pa ni Senator Judge Joker Arroyo, tila nilinlang daw ng prosekusyon ng publiko ng ilantad nito sa media na may 45 na ari-arian si Corona. Itinanggi ni Tupas na siya ang nagpapresko nito sa media. So di ba may presko niya? Sinasabi ko? Hindi naman ako, hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung press con. Pero ang alam ko niyan is, inattach yan sa motion, sa request for subpoena. I don't want to say, but quite frankly, you misled the public by initially announcing 45. Is that fair? I mean, you just cannot say a person owns 45 and you are not sure. Sa isang survey ng Pulse Asia, lumabas sa 1,200 na tinanong nila na 47% ang naniniwalang guilty si Corona, 43% ang hindi sigurado, 5% ang naniniwalang inosente si Corona. Ginawa ang survey noong February 26 hanggang March 9, 2012 bago ang presentasyon ng ebidensya ng depensa noong March 12. Pero ang ilang senador wala raw pakialam sa mga survey. Sabi ko nga, dapat wag mo intindihin yung mga ganyan. Intindihin mo kung ano yung
dumadating sa impeachment court at nilalahad doon. At kung ano yung mga sagot sa mga nilalahad, yun dapat ang i-evaluate namin mabuti at we can base our decision on that. The guilt and culpability of the accused, the Chief Justice, will not be determined by surveys or by public opinion. It will be decided by the senator judges individually and collectively. And the classic case of surveys that was wrong is the man on the cross. He was the product of a survey. He was judged by a survey. And until now, people are worshiping him. Tutuloy-tuloy yun daw ng Senado ang paglilitis kahit pa nga ang ilan sa kanila ay aminadong pagod na. Pagod. 2 araw na ring absent sa paglilitis si retired Justice Serafin Cuevas, ang lead counsel ng depensa. Jessica, 2 araw na nga na mga natitira ngayong bago mag-break itong Senado para sa Holy Week. At sabi nitong si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile ay by June daw ay pwede na magkaroon ng desisyon ng Senado sa kaso nitong si Chief Justice Corona. Jessica? Okay, so we only have tomorrow at Thursday and then long break na. Hindi na lang long 1 minute o long 15 minutes. No? Long break na talaga. Mayo na uli magkikita-kita ang mga tao sa impeachment court. Yes, around May 7, ma'am. Magre-resume yung Senate impeachment court at itutuloy yung pagdinig dito sa kaso ni Chief Justice Corona. Jessica? Okay, Joseph, how can the prosecution live this down? This is not the first time na ni-raise itong issue na how could they have gone to the media, tell everyone na 45 ang properties ni Chief Justice Corona and then later on sabihin na hindi pala 21 and there's still the possibility na pwede pang bumaba ito to 5 as claimed by the defense naman. Parang napakalaking, ano bang tawag dito, napakalaking lapse or error ito on the part of the prosecution, and how can they even begin to live this down? Well, hindi talaga sila tinatantanan ng mga senador kasi matatandaan mo, a month ago, yan din yung mga question, specifically itong si Senator Jesus Cordero na parang, teka muna, 45, di ba sinisingil sila doon, 45, di ba? Tapos biglang parang nagbilang na rin siya that time. Ngayon, inulit lamang yan. Ngayon, ang sinasabi nitong si Representative Neil Tupas is that, okay, hindi na namin, ina-abandon na namin yung 45 na number. Ang ina-admit na lamang nila ngayon as yung base dun sa kanilang offer of evidence din is 21. Kumbaga, hindi na nila pinapanindigan yung 45 na bilang, na naunang bilang na isinapubliko nila at 21 na lamang yung pinaninindigan na lang umano ay pag-aari nito si Chief Justice Corona. Jessica? Okay, at ang sabi ni Tupas dun sa interview na inere natin, hindi naman siya ang nagpa-press con, yung mga spokesperson ng prosecution. So I think sila Kimbo and Tanyada and Angara should also be asked, no? But then again, it was Tupas who wrote to the LRA, hindi ba? Yes, not actually right, call. Tinawagan nitong si Representative Tupas itong si Diaz, no? Yes. I think January 8, ang sabi, baka naman makahingi kami ng listahan ng mga ari-arian itong si Chief Justice Corona at saka yung pamilya na. In fact, siya rin daw, according to the testimony of Attorney Diaz, ang nagbigay ng mga pangalan nitong pamilya nitong si Chief Justice Corona, no? At January 10 nga ay nagbigay ng isang written kumbaga letter itong si Attorney Diaz na nag-outline nga, na naglilista doon sa 45 na properties nitong si Chief Justice, allegedly, nitong si Chief Justice Corona. Jessica? Okay, but kung walang itong major issue na na-bring up today, tama ba na parang lumalaylay o medyo nagiging boring itong impeachment trial? Pwede ko siguro sagutin yan from our perspective, no? Parang medyo yung, kasi ganyan talaga mangyayari, Jessica, kasi narinig na natin yung ganyang angulo or yung storya, no? At ang hinihintay na lang natin at this point ay yung counter version. So parang kumbaga yung mga nakikinig natin ng mga value ng mga lupain, yung mga listahan ng lupain, hindi na yan bago sa ating pandinig habang kino-cover natin yan. Kaya ang binabantayan na lang namin is kung may mga bagong statements na hindi tugma dun sa naunang testimonya or yung presentasyon ng evidence ng prosecution, dun na lang tayo kumbaga nagpa-perk up. Pero kung halimbawa ang mga dinidiscuss ay yung mga listahan ng mga properties, medyo aminado kami na medyo parang okay, narinig na natin yan. So pwedeng sabihin natin at this point na boring, pero
ang importante ditong malaman ay kung sino bang bersyon yung mananaig, Jessica. Okay, and I think we should mention that Justice Cuevas is absent dahil meron siyang vertigo. Yes, ma'am, 2 days na since yesterday and today. Pero ang sabi naman ng defense hindi naman yan stressed. Kumbaga na-trigger lang daw yung kanyang vertigo ng ibang pagkain siguro. Pero hindi daw definitely stress yan. And mukhang nanonood pa rin daw ng impeachment at minsan pag medyo sablay yung konting pagtatanong ng defense ay medyo nakakatikim sila ng konti. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.